Magandang araw sa ating lahat at in this video ay magtuturo pa ako kung paano mag-repair ng electric fan. So kung meron po kayong mga sirang electric fan ay huwag niyo pong itapon kasi sobrang sayang po talaga at tsaka madali lang po itong ayusin. So ngayon ipakita ko po sa inyo kung ano po yung sira itong ating electric fan na i-repair natin ngayon. So ito po yon. So wala na po siyang bahay kasi kinalas ko lang may-ari. Ngayon bago natin kalasin itong electric fan na to ay check muna natin kung asan yung number 1, number 2 at number 3 dito. So ito na po yung ating common color white po. Ito po yung direct sa ating 220 volts. So gagamit po tayo ng digital tester. So alisin po natin itong ating tester na analog. So ito na po yung gagamitin natin. So sana nakikita nyo. So ayan. So check po natin ito. Ito yung common. So kung saan po yung mas mataas, yan, mataas na resistance, yan po yung ating number 1. So 530 ohms, 460 ohms, 362 ohms, 61, 70. So yun. So ang pinakamataas po ay itong gray. Yan po yung number 1 natin. At yung number 2 po ay itong kulay red. So 450 resistance ohms. So ito yung number 3 po natin. Kung ano po yung pinaka mababang resistance na mababasa sa ating digital tester ay yun po yung mabilis umikot. So sana naintindihan nyo po. Ngayon alisin na po natin yung ating digital multi-tester. And then kalasin na po natin itong ating electric fan. So ayan, natanggal na po natin lahat ng tornilyo. So 4 po yan. So ayan. So dandahan na lang po natin hanggang sa makita po natin yung ating motor. So ayan. So wait lang, tanggalin muna natin itong hawakan ng kanyang rotation. Tanggalin muna natin to. So ayan. So ayan, nakalas na po siya. Ito po. So ngayon, ang problema po nito ay ang bagal. Ibig sabihin, kailangan lang po natin maglagay ng mantika dito sa ating bushing. So yan po. Yan. Kailangan natin maglagay dyan ng mantika. So yan. Tagalin natin to, dahan-dahanin lang para matali natin to kasi kailangan po natin tong talian gamit ng cable tie. So dahan-dahan lang po kasi kapag naputol po ito, wala na po talaga itong hindi na natin to mapapagana. So tanggalin muna natin itong ating capacitor.
tulad ng pagkakasabi ko, dandahan lang po. So ito lang problema natin sa mabagal. So capacitor po yung papalitan. At talian po natin ng maayos kasi nagkatanggalan na po siya. So ayan, tingnan pa natin to. So ayan, tanggalan po natin. So ingatan lang po na di maputol yung mga coil. So ayan. So gagamit po tayo ng cable tie para matali po natin yan. So meron po tayong cable tie dito. So yung tira, ayan po natin puputulin natin yan. So ayan, so naayos na po natin. So ang problema natin ay dito po. So dito lalagyan lang po natin ng mantika or pinag-change oilan ng mga motor. So ayan po ang ilalagay natin. Kumuha po ako ng mga pamunas. So ito po ay lalagyan po natin ng oil. Yan. Kasi ang problem po nito, kapag huminto po, madadamay po ang ating fuse. So yan lang po ang iniiwasan natin. So ayan, dapat free wheel po siya. Ayan. So ibalik na po natin, okay na po ito. So papalitan lang po natin. Palitan lang po natin yung ating capacitor. Tulad ng sinabi ko, ingatan po natin para hindi po maputol ang ating wire or coil. Pakabitan po natin ito ng bagong capacitor. Insert muna natin ito. So ayan. So check muna kung maalog. So dapat hindi po siya umaalog dito. So ayan. Dapat po free wheel. So screw muna natin.
So ayan, sa pinutol po natin dito na capacitor ay ito po yon. So ang rate po niya is 1.5. Makita sa camera. Ayan po. Ayan. 1.5 microfarad and 350 volts ampere. So ayan. So ito po yon. Papalit po natin. Ito ay nasa 55 pesos lamang. Ito lang po yung bibilhin nyo. 55 to 60 pesos. So makikita nyo po dito 1.5 microfarad. So ayan. Lahat po ng sirang electric fan ay may iba't ibang klase pong sira. May pwede pong capacitor lamang, pwedeng fuse lang po, at pwede po dalawa, capacitor or fuse. So kapag tumigil po siya, bumagal po siya, palitan lang po itong ating capacitor. At importante, lagyan natin ng mantika ang ating bushing. So meron po tayong switch dito. Ito po yung mga button niya. Meron tayong panghinang. So painitin muna natin. So yung isa po nating supply ito sa ating saksakan ay soldahin po natin dito. So yun, yung isang common natin ay dito natin ilalagay. So tester po tayo. Tester po kung ito ba ay good o hindi. So gamit ang multi-tester natin, analog. Ito, pasok po natin isa dito at ipasok din po yung isa dito. So yan, good po siya. So magpipindot po tayo sa switch. Ayan, gumalaw po. Number 1, number 2. Yan, di bumaba. Yan. So walang ano supply dito sa number plate. So dito sa number 3 ng switch ay nagloloko po. Testing lang po. So yan, gumana po siya kasi naka-open yung ating number 1 o number 3. So lagyan po natin number 1. So ayan, gumana po siya. Ayan, gumana po. Number 2.
yan, number 2 po yan. Number 3. So ayan, mas malakas po. So ayan. Yan. Okay na siya. That's it. So hanggang dito na lang itong ating video. Sana may natutunan po kayo at maraming salamat po sa umabot ng video ito. Video shoutout po pala kay Ronald Goldpan. At sa mga gustong magpaayos po ng electric fan ay message nyo lang po sa aking account, Michael Tipasha. At yun lang po. Maraming salamat po.